Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakila mo, O Diyos, dakila ka sa lahat ng panahon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang dakila mong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na kung saan ikaw po ang maitaas sa online gospel. Ikaw ang naghahanda ng pighin para mapagsaluhan namin ang iyong mensahe sa mabuting balita. Ama sa langit, ang presensya mo ay naririto. Ang banal na Espiritu ay naririto. Nawa ang aming mga karumihan sa nakalipas na oras, ang aming mga sinabi, kinilos at inisip, tawaran kami, O Lord. Marami pong salamat sapagkat kami mga makasalanan ng isa kang banal na siyang mangunguna upang bigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng pagninilay para sa December 13, 2025 Saturday Gospel. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Nilalapit ko po ang aming mga puso, aming mga kahinaan, karamdaman, mga pagsubok sa buhay po. Tulungan mo kami, O Lord, na pagtagumpayan ng lahat ito dahil ikaw ay nariyan. Kapag kasama ka namin, sino ang laban sa amin? Panginoon, O Diyos, ang iyong salita ay aming buhay. Ang iyong salita ang aming kagalingan sa aming mga espiritu na nanghihina, lupaypay. Nawang yung mga salita magsilbing inspirasyon namin. Nawang yung mga salita ipagtanggol namin. Sapagkat ang mga salita ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa aming Panginoon. Ano man ang maging hadlang sa Facebook Live na ito, in Jesus' name pinakasaot ko at maghari ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong lingkod ay pagkagamitin mo lamang bilang instrumento, daluyan ng iyong mensahe. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Muli, Panginoon, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay purihin, karapat-dapat siyang sabahin. Sama-sama nating pakinggan ang mabuting balita na magbibigay sa atin bilang pagkain espiritual.
Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Tinanong siya ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Hindi naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Nang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap, share ang mabuting balita sa buong mundo sa pamamagitan ng social media. At ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang ating pong pagsasaluhang mabuting balita ay ang pang December 13, 2025, ang Saturday Gospel. Sabi nga po, dito sa binasa nating mabuting balita, maiksi lang siya pero mapapansin natin na ang mga tinutukoy dito ay si Elias, isang dakilang propeta sa panahon ng Lumang Tipan, si Juan Bautista, na isa ring propeta sa Bagong Tipan. So, etong mga propeta na to na sinugo ng Diyos, ay talaga namang masasabi natin very devoted kay God. Sumunod sila sa kalooban ng Diyos, nangaral sila ng mga salita ng Diyos, at talagang maka-Diyos sila. Talagang sila ay nanindigan sa ngalan ng Panginoon at talagang ipinagtanggol nila ang katotohanan. So, ang word for today natin is about, or let me say, attorney. Pag narinig natin salitang attorney, ano yung pumapasok sa isip natin? Maaring profesyon, trabaho, isang uri ng trabaho na ang layunin ay ipagtanggol ang naapi, ipagtanggol ang katotohanan, at hindi madaling profesyon ng isang attorney. Kasi nangangailangan talaga ito ng matinding pag-aaral, lalo na, I guess, memorization. Dahil marami kang batas na kakabisaduhin dito. At hindi rin madali ang attorney kasi ilalaban mo hanggang manalo yung kliyente mo, no? Kaya dapat mabusisi mong aalamin ang sitwasyon, kung halimbawa pagpatayan, bakit niya pinatay, anong dahilan. So, ang attorney isa sa mga profession na napakahirap. At hindi lang yata mahirap yun, magastos din. No? Pero once na naging attorney ka naman, pwede ka nga magtanggol sa mga taong wala namang kasalanan dahil sa iyong pagsisikap, pag-aaral, pwede mo siyang mapawalang sala. So, ikaw yung magtatanggol doon sa taong nasa sakdal. So, bakit natin naiugnay ang isang propeta sa isang attorney? Kasi ang propeta, parang attorney din yan. Ang propeta ay sinugo ng Diyos upang magtanggol, upang manindigan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kasi ang mga propeta, ipinapalaganap nila na ito ang Diyos Ama, magbalik loob na kayo, magbago na, ito ang salita ng Diyos, ito yung katotohanan, ito yung dapat gawin, ito yung dapat sa buhay. Parang din yun yung mga santo, mga santa. Kamukha halimbawa ni San Lorenzo Ruiz. Santo yan nating mga Pilipino na talagang nanindigan, ipinagtanggol ang katotohanan kahit na pinarusahan siya pisikal. Binitin siya patiwarik, dilubog siya sa isang maram na tubig, hindi niya iniwanan ang kanyang pananampalataya, ipinagtanggol niya. At ganun din naman nangyari sa mga alagad ni Kristo. May mga ipinako ng pabaliktad, merong sinaksak, pinatay, chinapchap. Kumbaga, maninindigan ang isang tao sa katotohanan. Yung bang tipong naranasan nyo ba yung, ito yung totoo, paglalaban ko to, no matter what. Diba? Ang tawag ng paninindigan. At usually, ang isang attorney, dapat may paninindigan. Hindi porke yung kliyente mo, meron siyang sapat o higit-higit pang pera na maibayad sa iyo para baliktarin mo yung katotohanan. Mahirap kasi yung gano'n eh. Yung
babaliktarin mo yung katotohanan para manalo yung kalaban. Just imagine kung wala naman talagang kasalanan yung kalaban. Kaya lang, mayaman yung kanyang nakasangga. Mahirap yun, no? Kasi, ni attorney din kasing mabuti, kasi attorney din masama. Sabi natin, mukhang pera, hindi nanindigan sa katotohanan. Pero ang mga propeta na ipinadala ng Panginoon Jesus, sila talaga, nag-stand sila sa katotohanan na ito ang Diyos, ito yung totoong Diyos, ito yung nag-iisang Diyos, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Lalo na ang Panginoong Jesus, tinatawag siyang propeta. Pero hindi propeta ang Panginoon. Sabi nga, sa dinami-dami ng mga ipinadala ng Diyos Ama para ipakilala siya o magpakilala ang Ama, tanging ang Panginoong Jesus lamang ang isinuho niya bilang kanyang bugtong na anak. Upang sinamang sumampalataya dito ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag sinasabi nila, propeta lang yan si Jesus or tao lang yan si Jesus, manindigan tayo. Maging attorney tayo ng ating pananampalataya. Ipagtanggol natin. Lalo na kung nasa Catholic faith ka, maging attorney tayo. Kapag sinasabi nila na, sinasamba niyo yung mga rebulto, mga Diyos-Diyos, maging attorney tayo. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Na kapag sinasabi nila, wag na kayong kumpisa sa isang pare, tao lang yan, makasalanan. Maging attorney tayo. Ipagtanggol natin ang katotohanan na hindi ganun yun. Na kapag maraming binabatikos sa Catholic faith, maging attorney tayo pagkapagtanggol. At mahirap maging attorney kung wala kang alam dun sa issue na ipinagtatanggol mo. Si Kristo, na sinasabi ng ibang sekta, tao lang yan, propeta lang yan, iisa lang ang Diyos. Kaya maging attorney tayo. Sa panahon na ito, ipaglaban natin ang katotohanan. Kasi meron tayong kalaban. Ang kalaban natin, ang kasamaan ng Diablo, na talagang laging ipinagtatanggol na maging tama ang mali. Maging tama ang mali. Kasi araw-araw naman ang totoong laban ng buhay ay yung spiritual battle between good and evil. So, paano natin ipagtatanggol si Kristo kung mismo tayo? Hindi natin, wala tayong lakas ng loob para tumalikod sa kasalanan, umiwas sa galit, umiwas sa mga inggit, sa mga bisyo, sa mga kasalanan na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Dapat ipinagtatanggol natin ang mabuting balita. Sapagkat, malaki ang may gagawa sa atin ng mabuting balita. Sa ating spiritual na karunungan, meron kang malalagay sa isip mo na hindi totoo yan. Yan sinasabi ng social media. Sinasabi ng social media na okay na ang abortion kasi nabuntis ka naman dahil sa rape. Okay na divorce, maghiwalay na kayo, hindi kayo nagkakasundo Ipagtanggol natin na hindi ganyan na sinasabi ng salita ng Diyos. Oo, sa tao, okay ng divorce, maghiwalay na kasi hindi magkasundo. Pero hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan batid natin ang katotohanan. Sapagkat yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yung minsan parang nabubulungan ka na, wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na sa sakit, hanggang diyan ka na lang. Walang nagmamahal sa'yo. Ipagtanggol natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi sinungaling. Ang salita ng Diyos, so pag sinabi ng Diyos, tinutupad niya. Sabi nga, lahat may maglalaho sa mundong ito. Ngunit kahit kapiranggot na salita ng Diyos, hindi maglalaho. Kaya dapat yun ipinagtatanggol. Nagiging attorney tayo. Ito ang Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buhay, pinagtanggol niya tayo. So, ito na yung ating panahon na tayo na naman ang magtanggol sa Panginoon. Kapag ninirakan ang kanyang pangalan, kapag nakakita natin may ginagawa ang kapwa nating hindi maganda, pagtanggol natin ang katotohanan. Ganon din sa ating sarili. Maging attorney tayo. Hindi kasi ang nangyayari ngayon, ang pagiging attorney ng tao ay attorney para sa kasamaan. Dinidepensahan ng mga tao ang mga kahinaan nila. Ang mga kahinaan natin na, okay lang magsigarilyo. Dami ako sinasabi sa ang tao
So, di ba? Ipinagtatanggol pa natin yung kasalanan ginagawa natin. Tayo pa yung nagiging attorney ng mga kasalanan ginagawa natin. Ay, okay lang na same-sex marriage. Dinidepensahan natin, naninindigan tayo sa mali. Mali na nga. Mali pa rin yung itinutugon. Bakit natin ito nasasabi? Kasi kaya ang salita ng Diyos doon tayo maniniwala, doon tayo maninindigan. Yun ang ipagtatanggol natin. Kaya kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, mabilis tayong mahatak ng mga taong wala sa Panginoon. Na ipinagtatanggol nila ang kanilang gusto. Ang nangyayari yung human will, hindi God's will. Kasi sa social media, laganap na ang pagyurak sa salita ng Diyos. Hindi nga nagpa-viral ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi maraming attorney na followers. Ang isang sikat na vlogger, ang isang sikat na artista, ipinagtatanggol ang mali. Sa panahon ngayon, yung mali yun na yung tama sa paningin ng tao. Kaya kailangan may magtanggol sa mabuting balita. May mga pare, madre, preacher, kahit sabihin mo pang simple ka lang tao, ipagtanggol natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag ipinagtanggol natin, nanindigan tayo, paninindigan din tayo ng Panginoong Hesus sa harap ng kanyang Ama. Bakit? Nanindigan tayo sa pangalan niya. Pero kung dinidinay natin ang Panginoong Hesus, hindi natin ipinagtatanggol ang katotohanan mula sa kanyang salita, i-deny din tayo ng Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na tayo na nakakilala sa Panginoon para ipagtanggol. Hindi. Magpatawad ka. Itong katotohanan, panindigan mo to. Kasi kung hindi natin to paninindigan, talagang pag tayo ay may sama ng loob sa ating kapwa, ang tendency natin gumante, hindi magpatawad. Diba? Kumbaga, napagtatanggol natin yung ating mga kahinaan, yung ating mga kasalanan. Yan ang madalas natin ipagtanggol. Mga tuwiran. Kasi sa mundong ito, mahirap na maging instrumento ng diablo. Kapag halimbawa sikat kang artista, vlogger, personality, tapos nag-post ka ng hindi nag-glorify ang Diyos, ang dami mong naibubulit sa impyerno. Mas malaki ang pagkakasala natin sa Diyos kapag nagiging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. Kaya marapat lamang na tayo laging makarinig ng mabuting balita. Kasi ito yung magbabago sa isip natin na huwag kang magsasalita ng masama sa Diyos. Malalaman mo naman kasi na magiging attorney ka ng Diyos kapag nasasaktan na tayo. Alam niyo yun? Yung bang numinipis na ang ating konsensya. Yung bang tipong, naku, kasala ako sa Diyos. You will feel sorry. Masasaktan ka. Pero hanggat hindi tayo nagkakaroon ng pagsisisi, hindi tayo magkakaroon ng pagtatanggol sa Diyos. Lagi nating pagtatanggol yung ating katwiran. Nakama ako ang mabuti, sinaktan mo ko, puro ako na lang. Di ba kayo naman tayo mga tao? Kapag tayo ang tama, talagang attorney tayo. Kaya nawa, ang mabuting balita ay magparamdam sa atin na o mga propeta nga, nanindigan sa salita ng Panginoon. Tayo din sa panahon na ito, dapat tayo maging attorney, tagapagtanggol tayo sa Diyos. Wala tayong ipagmamalaki kundi ang Diyos. Na kapag merong humuyurak sa salita ng Diyos, nandyan tayo para manindigan. Na kahit anong mangyari, mawala man ang lahat, nandun tayo para sa Panginoon. Kasi pinagtanggol niya tayo dati. Nung ibigay niya ang kanyang buhay, pinagtanggol niya tayo. Para tayo magkaroon ng pagkakataon at chance na lumapit sa Ama. Kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus sa pagpapako sa krus, ang pagkamatay at muling pagkabuhay, natin tayo pagtanggol. Pero dahil sa ginawa niya yun, ito na yung perfect timing para tayo naman ang magtanggol sa Kanya. Na ito ang Kristo na tumuhos ng aking mga kasalanan, na ito ang Panginoong Hesus na nagiging source ng aking kagalingan, ng aking pag-asa, ng aking pag-ibig. Ipagtanggol natin ang ating Diyos. Ipagtanggol natin upang sa ganon, maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Ang
Ama namin sa langit, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na manindigan kami sa iyong mga salita. Nakamukha ng mga propeta, mga hari, na isinend mo dito sa mundo upang mangaral ng iyong mabuting balita at ipakilala ka, ay pinatunayan na kahit buhay nila ay ibibigay sa iyo, manindigan lamang sa katotohanan ng iyong mabuting balita. Patuloy kong panalangin sa mga taong nanghihina ang kalooban, may mga sakit, mga tao na wala na ng pag-asa, Panginoon, pray for them. Nawa, Panginoon, na hipuin mo ka din ang puso. Na no matter what, patuloy ka namin pagtatanggol, patuloy kami maniniwala sa mabuting balita. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa lahat. Diyan mo kami na aming kakanan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin ang kasala sa amin. Huwag mo kami painturo sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, marami pong salamat. Yan po ang December 30, 2025, Saturday Gospel, kahapon po. Sa susunod na po ang December 14, 2025, Sunday Gospel. Ngayong araw po ito, no? Pakishare na lang po ang live na ito sa inyong Facebook account, sa inyong group chat, bilang pagsunod sa Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Kapag pinapost natin ang mga ganitong gawain, ipinagtatanggol natin ang katotohanan. At yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming pong salamat. To God be the glory.